Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Yan, pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid, October 11, 2025. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Good morning na sa ating pong mga maagang nagising, Sister Adora, Sister Janet, Brother Joseph Trinidad Victorino, Sister Mau. Good morning na po sa bawat isa, Sister Lolita Ignacio. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga mabuti ang Diyos sa oras po nito. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng papurit pagsamba. Dahil karapat-dapat siyang tumanggap ng papuri pagsamba sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Minsan pa. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, humingi kami ng tawad. Humingi kami po ng kalinisan. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Pagharian mo kami. Tunay nga, sa aming buhay, wala kaming magagawa kung kami ay iwalay sa iyo, Panginoon. Sa oras po na ito,
isang bukas na aklat ang aming mga puso. At nais po namin, Panginoon, magpalinis po sa inyo. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na lumapit, umawit, mag-aral ng iyong salita, Panginoon, sa araw po na ito. Gawin niyo po kaming busilak, Lord. Gaya po ng niebe. Hallelujah. Thank you, Lord, once again. At pinagkakatiwala ko po, Panginoon, ang daily vibrant word sa umagang ito. Lord, ka po manguna. Speak to us, Lord, right now. In Jesus' name. Sanctify your word, Lord, today in Jesus' name. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, at anong pong devour na hadangan ko sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, na malaya pong kumilos po sa amin. Lagi po mga kapatid na naka-online na, dalahin ko din na sila po ay natampunin niyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord God, sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang morning, good morning sa lahat ng naka-online. Ayan, Sister Yoni, Sister Mary, Sister Dang, Sister Alicia. Ayan, good morning na sa bawat isa. So without further ado, tayo na po ay mag-umpisa sa ating pong topic ngayong umaga. Patungkol po sa anatomy, the anatomy of true repentance. Yung ating pong text sa Acts chapter 2 verse 38, sabi po ni Peter, each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Yan, sumagot si Pedro, sabi niya, ang bawat isa sa inyo ay dapat magsisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Yan. Purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos. So, ano ba yung anatomy ng true repentance? Ito po yung pinaka-central teaching ni Jesus. Actually, nung siya po ay nag-umpisa ng kanyang ministry dito po sa lupa, sa Matthew chapter 4 verse 17, sabi po niya, from the time when Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. Papansin natin na ito po yung pinaka-vital o pinaka-focal points ng preaching ni Jesus nung siya po ay nag-umpisa pa lamang sa kanyang ministry. Ang pinaka-highlight niya rito, mga kapatid, is repent for the kingdom of heaven is come near. Kung mapapansin natin, sa Matthew chapter 3 verse 1 and 2, ito din po ang iminungkahi o diniklara ni John the Baptist. Sabi niya dito, in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Si John the Baptist po ay pinsang buo ni Jesus, matanda po kay Jesus. Opo. Pero yun din ang kanyang panawagan, pagsusumamo sa mga tao na sila po ay magsisi. At nung siya po ay nasa prison na, nandun na po sa kulungan, si John, kaya sabi po sa Mark chapter 1 verse 14 to 15, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Ano sabi diyan? Repent and believe in the gospel. So, napansin natin na nakailang ulit, binanggit po dito yung repent. Bakit napakamahalaga ang pagsisisi, mga kapatid? So ano ba ang biblical repentance, mga kapatid? Actually, ito ay tinatalakay din namin sa amin pong Bible study, yung preparatory lesson ng ating teaching series dito po sa GBCIM, no, mga kapatid. So ano ba ang biblical repentance? Ibig sabihin po yan sa Greek, metanoia. No? Change of mind, 180 degrees.
It involves the heart, the mind, and the will. Yung tatlong parte, no? And direction that results in turning from sin toward God. Yung tinatawag natin the radical change of mind in heart and will. O tinawag din natin itong the godly sorrow or conviction of sin. Kasi nga, kung titingnan natin sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo, actually mayroon pang isang tao nagsisiwalat ngayon, no? Ng mga pangitain patungkol po sa bansa natin. Lagi niyang bukang bibig na ang buong Pilipinas ay magsisi, magrepent. At nakakabigla dahil po sa sunod-sunod na mga nangyayari ngayon sa atin, lalo na pagdating po sa lindol. Talagang sakto-sakto yung mga date na sinasabi niya. Oo. So, bakit natin pag-uusapan ngayong araw about the true repentance? Sabi nga niya, nabanggit niya na ang mata ng Diyos ay nakatingin dito sa bansa natin. Kasi nga, sukdulan na daw. At alam naman natin sa nangyayari ngayon, opo, magulo. Yan. So, ganun pa man mga kapatid, kaya napakahalaga na maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng biblical repentance, yung true repentance, yung godly sorrow. Repentance isn't condemnation. Hindi ito pagkukondena. It's a divine invitation to change direction. Halimbawa, di ba? Kapag tayo po ay naliligaw ng lugar, hindi natin alam, naliligaw tayo ng lugar, siyempre, maghuhunos dili tayo. Hahalap tayo ng signal. Kaya naka-waste tayo para matunto natin yung tamang lugar. Kasi kung tuloy-tuloy pa rin tayo doon sa maling lugar o maling direksyon na tinatahak natin, mapapahamak tayo. Kaya nga ang tawag natin dito, change direction. Di ba? Kailangan magkaroon ka ng turn around. Turn around. Pagliko. Kaya real repentance begins when we are truly sorry for our sins. More than that, godly grief produces repentance and a changed life that is the fruit. Kaya ang tunay talaga na nagsisisi at tumalikod sa kasalanan, dapat nagkakaroon ng mabubuting bunga. Kaya malinaw sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted. But the worldly sorrow produces death. Malinaw po, anong pagkaiba ng dalawang ito, mga kapatid? Na marami kasi mga tao na nasusukol na sila, ayaw pang aminin. Ayaw pa magsabi ng totoo. Yung tinatawag natin tell all. Diba? Bakit may mga reservation pa? May mga tinatago pa? Kailangan i-tell all muna yan. Ayan, yung nababanggit natin ngayon dyan sa Senado. Tell all. Kasi nga mga kapatid, kahit anong gawin natin na pagtatago, dating ang panahon, dating ang oras, ibubunyag ito ng Panginoon. There's a time for reckoning, sabi nga po mga kapatid, na hindi po pwede na yung kasamaan ang siyang manaig. Lalabas at lalabas ang katotohanan at ito ay may bubunyag sa liwanag. So why is repentance is a vital point of a Christian life? Why? Because napansin din natin ito mga kapatid, na pati mga Christian, born again, ay sila din po ay target. Target po ng kaaway. Kaya nga dapat maingat, no? Sabi nga ng Biblia, even the elect will deceive.
Di ba, mga kapatid? So, isa sa pinakamagandang example ng biblical repentance, mga kapatid, ay yung pong buhay ni Haring David. Ang tinawag ko dyan, the power of Psalm 51. Why is repentance a vital point of Christian life? Because it is the entrance to the kingdom. Diba? Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, kung may bitbit tayo at dala tayong mga kasalanan. Ano pa? Restoration of relationship. Mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, si Haring David ay nangyari sa kanya nung siya po ay nag-commit ng adultery, si Bathsheba, no? Alam naman natin yung kwento. Sa Psalm 51, mababasa natin 'yan. At intindi yung kanyang ginawa, no, mga kapatid. So, to make the long story short, no, nag-commit siya ng adultery, nagkaroon pa siya ng ipinain pa niya yung asawa ni Bathsheba sa digmaan para mapagtakpan yung kanyang ginawa. Oo. Ganun po ang nangyayari ngayon. Pinagtatakpan yung mga maling ginagawa. Pero sabi ko kanina, lahat ng bagay ay ihahayag yan ng Panginoon sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang forum. Yan. So nangyari, saan ba nagmula ito? Kung titingnan natin yung 2 Samuel chapter 11 verse 1, sabi dito, in the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab in the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the Ammonites' army and laid siege to the city of Rabbah. However, David stayed behind in Jerusalem. Kung titingnan natin, no, dapat andun sa labanan, sa gira. Pero nagpaiwan po siya. Tanda natin na kapag, sabi nga ng Bible, the idle mind is the devil's workshop. Kapag hindi natin naagapan yung ating isipan, halimbawa, dapat busy tayo sa paggawa ng gawain ng Panginoon o pinagbaliwala natin. Iyan na po yung time na si Satan ay pwede makapasok sa atin. Ganyan na nangyari kay David, mga kapatid. Kasi kung nandun sa labanan, hindi sana siya nakakita, natukso doon kay Bathsheba. So, after niyang ginawa, mga kapatid, gusto niyang pagtakpan lahat ng ginawa niya. Akala niya makakaligtas siya. Kaya nga, dumating na sa sukdulan, tanda natin na ayaw ng Diyos dumating sa punto na siya ay masagad. Dahil darating ang panahon, i-reveal niya yan. Dumating po yung revelation, ginamit po si Prophet Nathan para ikumpronta si David. Pero dahil nga po, yung puso ni David ay napakabusilak, nung siya po ay kinumpronta ni Prophet Nathan, mga kapatid, hindi na siya nag-alibay. Hindi niya na tinago o nagpalusot pa, 'di ba? O kaya dinipinsa pa niya sarili niya kahit mali. Hindi na po niya ginawa 'yon. What David did after confronted by Prophet Nathan, number 1, he cried for mercy. Sa Psalm chapter 51 verse 1 and 2. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love, because of your great compassion, blot out the stains of my sin. Kumbinsido po si David na siya po ay nagkasala. Kaya nga din sa dalawang isip, kundi humingi na ng awa, mga kapatid. Dapat ganoon din tayo. Kaya lang ang tao normally, basically ang tao, gusto pa yan makalusot. Oo. Na kahit huling-huli mo na, sa kanyang bibig, yung pagsisinungaling, gusto pa rin yan makalusot.
Di ba mga kapatid? Pero si Haring David, automatic, nung siya ay kinumpronta ni Prophet Nathan, humingi na siya ng awa sa Panginoon. Kung lahat po ng mga tao, lalo na nasa mga posisyon sila, no? Kaya minsan, iniisip ko, yung ating pong mga mambabatas, minsan unfair yung batas na ginagawa nila. 80% pabor sa kanila. Dapat yung batas na ginagawa nila, pabor yan sa taong bayan. Di ba? Dapat yun, yung beneficiary niyan, yung mga maliliit. Yung taong bayan, no? The Filipino people. Pero minsan, nadudungisan. Oo, mga kapatid. Dahil sa makasariling pananaw. Kung titingnan natin, number 2, kay David, ginawa niya, he acknowledged that siya po ay nagkasala. An acknowledgement of sin. Sa verse 2, wash me clean from my guilt, purify me from my sin. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Huwag na natin pang itago pa, hide pa yung mga kasalanan na alam naman natin nagawa natin. Kinukonvict tayo ng Santong Espiritu na nagawa natin. Oo, huwag na tayo magpalusot pa. At kasi pag hindi yan na-deal, mga kapatid, pag hindi na-deal ito na nangyayari sa atin, kaya nga ang corruption din natitigil eh. Oo, kaya nga ang corruption dito sa atin din natitigil. Kasi nga, wala talagang nananagot. Kitang-kita na yung ginawang pagkakasala nangyayari. Hindi nabibigyan ng tamang hustisya. Kaya nangyayari pa ulit-ulit lang. Oo, ilang presidente na nangyari. Kaya isa sa minsan may nakita ko magandang sinabi ni Senator Gatchalian. Sabi niya, kung ako tatanungin, magkaroon ng bagong programa o kaya balasahin, tanggalin lahat yung mga tao na yon. Oo. Sabi niya sa DPWS, no, tanggalin na lahat. Magkaroon ng bagong mga mukha. Supposed to be. Maaari, mga kapatid. Kasi nga kumbaga sa isang kamatis, 'di ba? Isang kain na kamatis, pag may dalawang bulok diyan, masisira na lahat 'yan eh. Madadamay. Si David, he acknowledged that sin, mga kapatid. And number 3, recognizing sin as a rebellion against God. Sa verse 3, for I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Kaya alam niya yung kanyang ginawa ay pagrebelde sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. So ano po ba ang ating pong teaching sa umagang ito? Number 1, conviction of sin. Repentance begins when the Holy Spirit make us aware of our sin. John 16:8, and when He comes, He will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Kaya nga, godly sorrow, mga kapatid. Huwag na tayo magmaang-maangan pa. Alam naman natin yung hanay ng kasalanan. Alam naman natin. 'Di ba? Kaya mahalaga yung repentance, mga kapatid. True repentance. Number 2, turning away from sin. Change of mind and change direction. Sa Acts chapter 3 verse 19, sabi po, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Dapat yung pag-repent, hindi na yung pinagpapabukas-bukas pa. Ngayon na. Gawin mo na ngayon. Mga kapatid. Marami na pong mga namamatay sa mga nangyayari ngayon. Oo.
May nabasa po ako sa social media na hindi na makatulog. Hindi na siya nakakatulog dahil lagi niyang naisip siguro, baka magkalilindol na naman. Di ba? Nagkaroon na ng trauma. Kaya mahalaga na kailangan natin mag-repent. Oo. Iwaksin na natin yung mga maling ginagawa. Mga kapatid. And number 3, fruit of repentance. Kapag tunay kang nagtalikod, nagrepent, dapat mayroon niya magandang bunga. Oo. Kasi minsan nangyayari, yung mga yung worldly sorrow lang. Yung gaya na nangyari kay Judas. Oo. O remorse, o di ba? Yung worldly sorrow, mga kapatid. True repentance produces visible change in behavior and in life, mga kapatid. Meron talaga yung transformation na hindi mo na gagawin pa. Hindi mo na isasalang-alang pa. Minsan kasi, alam mo, ang bisyo, sa umpisa, patikim-tikim lang yan. Minsan, vape lang yan. Oo. Ang sunod yan, lalagay mo na ng marijuana yung vape. Di ba? At sunod yan, mag-drugs ka na. Ganyan, ganun po si Satan. Kung paano niya kinukunik. Mag-uumpisa yan sa maliit. Hanggang sa nadala ka na, hindi mo na namalayan, nagapos ka na, yung palaki ng palaki, hanggang sa ikaw ay hindi na makaalis. Di ba? Tapos, maninisi tayo ng iba. Gaya po nangyari kay Adan at kay Eva. Nung sila po ay nagkasala, sabi po ni Adan, ibinigay mong babae. Sabi naman ng babae, yung ahas. Nagturuan na sila. Ganun po nangyayari ngayon. Why not na hindi natin aminin sa sarili natin na tayo nagkasala at humingi tayo ng tawad sa Panginoon? Mag-repent tayo. Dahil alam naman natin, may konsensya tayo eh. May conviction tayo eh. At hindi tayo makakaligtas doon sa ating pong Panginoon. Na dating ang oras, ibubunyag na ito sa liwanag, doon mo palang marirealize na dapat pala, ginawa ko na noon pa. Kaya sabi po ng Matthew chapter 3 verse 8, prove by the way you live that you have repented of your sins and turn to God. Ipakita mo na nagbago ka na. Hindi yung pakalipas ng 6 na taon o 3 taon, balik na namang yung ginagawa natin na korupsyon. Oo. Ang tawag nun, false view of repentance o false repentance. Kasi pag sinabing true repentance, di ba, hindi mo nagagawin pa. Dahil alam mo mali, mga kapatid. So, paano natin i-apply ang mga bagay? Number 1, examine your heart daily. Kaya napakahalaga yung nakatune in tayo lagi sa salita ng Diyos, mga kapatid. Oo, napakahalaga ito na examine natin yung puso natin every day. Don't wait until sin grows strong. Sabi po ng Psalm 139 verse 23-24, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Magpasiyasat tayo sa Panginoon araw-araw. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon araw-araw. Nako naman ang Panginoon eh. Opo mga kapatid, na kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, sabi niya, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Diba? Ang kailangan natin mag-first move. Lumuhod sa Panginoon. Mag-repent sa Panginoon. Yun ang kailangan natin. Examine your heart daily. Number 2, turn away and replace. Repentance is not just stopping sin, but starting obedience. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Oo. Kaya may conviction tayo. Replace sin with godly action. Di ba sabi nila, gusto ko naman bumawi. Bumawi. Oo.
Di ba? May mga ganung mga kataga. Gusto ko namang bumawi sa Panginoon. Gumawa ng tama. Yun ang magandang marinig natin. Diba? Sa mga anak, no? Gusto ko namang bumawi sa aking mga magulang. Mag-aral ako ng mabuti para pagdating ng recognition, may honor ako. Di ba? Napakasarap pakinggan, mga kapatid. Replace sin with godly action. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, throw off your old sinful nature in your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thought and attitude, but put on your new nature, created to be like God, truly and righteous. Di ba, mga kapatid? Turn away and replace. Mga kapatid. Number 3 last, bear fruit that show repentance. Kailangan, hindi lang ikay nakakita, pati yung iba nakikita yung pagbabago sa iyo. Nagmamanifest yan. Nakikita. Tigit sa lahat, si Lord nakikita niya. Others should see real change in your life. Show forgiveness, humility, kindness, and obedience. Di ba? Hindi mo natin may tatago yan eh. Lalabas at lalabas yan. Sabi nga ng Bible, di ba? For the overflow of the heart, the mouth speaks. Lalabas at lalabas yan, mga kapatid. Magmamanifest at magmamanifest yan. Kailangan mamunga tayo ng magandang bunga. At yung bunga na yan, ipinapamuhay po natin. Hindi itinatago. Kaya sabi ito, repentance is a heartfelt sorrow for sin and renouncement of it, and a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to Christ. Napaganda, mga kapatid. Ulitin ko po, repentance is a heartfelt sorrow for sin and renouncement of it, and a sincere commitment to forsake it and walk in obedience to Christ. Napaganda ng isang author. And also, sabi dito, repentance is not just saying sorry. It is a lifestyle of daily heart checking, confessing, turning away from sin, and living a life change. Diba? Kaya nga, example po ng worldly sorrow, sino po? Si King Saul. Si King Saul po, they are concerned about his reputation. Hindi niya sinunod ang Panginoon. Concerned siya sa yung masasabi ng tao, reputasyon niya. Pero si David, example ng godly sorrow, si King David, he is concerned about his relationship with God. Ayaw niyang masira yung relasyon niya sa Panginoon. Ayaw niyang mamantsahan yung magandang samahan nila ng ating pong Panginoon. Dapat ganoon din tayo. Iniingatan natin yung ating relationship sa ating pong Panginoon. Huwag natin sirain, mga kapatid. Mahirap kaya makalaban ng Diyos. Makalaban mo na lahat, wag lang ang ating pong Panginoon, mga kapatid, dahil wala kang laban. Oo, mga kapatid. So as a question to consider, how does viewing sin as an offense against God Himself change the way we see the repentance in grace? Ika nga, paano binabago ng pagtingin sa kasalanan bilang isang pagkakasala laban sa Diyos? Mismo ang paraan ng pagtingin natin sa pagsisisi at biyaya. Mga kapatid, di pa huli ang lahat. No? Kasi sabi po ni Peter, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi po niya, the Lord isn't really being slow about His promise. As some people think, no, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Diba? Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Gusto kasi ng Diyos, no? Lahat po tayo maligtas. Ayaw ng Diyos na isa man sa atin mapahamak. Kaya kailangan natin yung true and genuine and biblical repentance. Doon din po sabi po ni
John the Revelator, sa Revelation chapter 3 verse 19, I correct and discipline everyone I love. So be diligent in turn from your indifference. Kaya kung minsan may mga tao na kinukorek tayo dahil nakitaan ka ng pagsalangsang o pagkakamali o hindi pagsunod sa Panginoon, tanggapin natin. And handa tayo na tayo po ay magsisi, magbago, mag-turn around. Mga kapatid. Huwag na natin i-justify pa. O kaya itago pa. Dahil dating din ang panahon, dating ang oras, mahayag din po ito. Sa day of reckoning, mga kapatid. So ayan, marami pong salamat sa ating 26 viewers. Good morning na, Sister Josephine Jonko, Badan Nilito. Ayan, good morning na, Brother Joa, good morning. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, dalangin ko na meron po tayong napulutan na encouragement sa araw na ito na napakahalaga po yung biblical perspective ng repentance o metanoia, turning around, at mag-produce ng bunga, mga kapatid. At gaya po ng ating inawit kanina, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Father, Lord, cleanse us today. Purify us, Lord, from all unrighteousness. Kung meron po kayong nakita, Panginoon, na mga kasalanan sa aming buhay na hindi pa namin hinihingi sa iyo, Lord, right now, we ask for your cleansing power by the blood of Jesus. Wala nga po kayong may tatago, mga kapatid. Everything is laid bare. Wala kaming may tatago sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, Lord, bukas na aklat ang aming mga puso. Open heart, Lord. Purify us. Cleanse us, Lord God. Thank you, Lord, for the assurance that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon. And once again, sa araw po na ito, Lord, dalangin ko na maging mabunga po kami sa maghapon, Lord God. Samahan po kami, O Diyos, sa aming magagawin. Lord God, Lord, ikaw po manguna. Minsan pa, tiyatasalin po, Panginoon, aming po mga kapatid ngayon na mayroon po mga karamdaman, pisikal. Lord God, ipadalo niyo po ang kagalingan nagmumula sa inyo. Lord, sa akin pong anak, si Hana ngayon, ay mayroon po siyang lagnat kahapon pa. Lord, sa pangalan po ni Jesus, Lord, we entrust to you ang kanyang buhay. I-restore niyo po ang kanyang pong kalusugan, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Umaga din, Lord, sa amin po mga kapatid ngayon, nagdiwa ng kanilang mga kaarawan, anniversaries, Lord, kami po nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang, Panginoon. Pagpalain niyo po sila exceedingly and abundantly. Above all, we ask or imagine according to the power that works within us. Thank you, Lord God, for the gift of repentance. Forgive me for the times I turn away from you. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, like David did. Help me to not only confess my sin, but to return from the sin and walk in your ways, Lord. Holy Spirit, empower us to live a life that bears fruit in keeping me with repentance. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan po. God bless po mga kapatid. Good morning na po, Sir Vilma, Sir Remy. Good morning na po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw-araw. Every day, mayroon pong bagong revelation ng Panginoon. Kaya wag nating mamiss ito pong mga Daily Vibrant Word na ating sinishare ng ating pong mga pastor. Kaya purihin po ang Panginoon, pagpalain tayo ng Diyos sa buong maghapon. Sa lamang Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless mga kapatid. To God be all the glory.